Akala kasi nung iba, mayaman ka na agad or yayaman ka agad pag nasa Canada ka. Pero yung hindi nila alam, eto yung mga gastos mo buwan-buwan. Hi everyone! Welcome back to another video. If you guys are new, ako po si Arlene. Dito sa channel na to, I share about mga travel contents and also yung mga realidad or mga topics about sa ating mga Filipinos abroad. So if you guys are interested sa mga ganitong klaseng content, then please don't forget to subscribe and let me know na rin sa comment section kung ano yung mga topics na gusto ninyong pag-usapan natin dun sa mga future videos natin. So, ayun na nga, for today, pag-usapan natin magkano ba talaga ang cost of living dito sa Canada. If napanood na ninyo yung last na video natin, which is kung magkano yung sweldo dito sa Canada, then ito na yung part 2. Pero pag hindi nyo pa yun napapanood, lalagay ko yung link sa baba, pero you can also check doon sa mga videos natin and you can go ahead and watch that. So, ayun nga, kasi I'm pretty sure that if you're interested na lumipat dito sa Canada or kung nag-iisip ka na pumunta dito sa Canada or maybe curious ka lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung realidad ng totoong buhay at mga gastos dito sa Canada. Kasi hindi porke nasa Canada ka or nasa ibang bansa ka, mayaman ka na. Because keep in mind that marami din na gastos. Parang sa Pilipinas lang din, di ba? May mga monthly kailangan mong bayaran. Kung i-convert mo sa peso, kung ano man yung sweldo mo dito sa Canada, syempre, mas mataas talaga kasi kino-convert mo siya. But keep in mind that ang gastos mo rin dito sa Canada is dolyar. So kahit na kumikita ka ng dolyar, ang gastos mo rin is dolyar. So sometimes, yun yung parang nakakalimutan nung mga ibang tao. But anyway, so pag-usapan natin kung magkano ba ang housing or yung rent dito sa Canada. So yung mga figures na ibibigay ko sa inyo, just like, you know, yung mga sa ibang videos natin is general na quotations or general na information. Keep in mind na yung cost of living is iba-iba. Depende kung saang province mo gusto or kung saang province. Yeah, kasi yun yung realidad din talaga. Ibig sabihin, yung cost of living sa Toronto hindi the same sa Montreal or sa Vancouver. Meron yung mga cities na mas mahal, meron naman yung mga cities na mas mura. So, cities like sa Vancouver at saka sa Toronto, mas mahal talaga yung cost of living doon versus kunyari dito sa Montreal, sa Ottawa, sa Winnipeg, mas mababa yung mga cost of living doon. So that's why yung ibibigay ko sa inyo is parang yung general na quotation. So una is sa housing. So on an average, ang housing or rent sa buong Canada is $2,000. Pero yun nga dun sa mga ibang provinces, mas mura, right? And meron din naman talagang mga rental places na mas mura talaga. Kailangan mo lang maghanap, right? But yun yung average. Mas mahal talaga siya sa Vancouver kasi doon, on an average, pumapatok ng 2,300 to 2,800. Sa Toronto naman, umaabot sila ng 2,200 hanggang 2,700. Dito sa Montreal, sa kung nasaan ako, umaabot siya ng mga 1,500. Pero eto na, as far as I'm concerned, is yung mga medyo mahal na mga apartments. Kasi pwede kang makahanap dito sa Montreal ng mas mababa pa sa 1,500. One thing that you have to consider then, especially for rent and also even pag bumibili ng bahay, is yung location. So, per cities, may mga specific locations na mas mahal, meron naman yung mga locations na mas mura. Usually, may mga neighborhood na ano talaga, yung mga luxurious, mga ganon. Downtown area, mga ganyan, mas mahal talaga ang renta doon or yung mga bahay doon or yung mga condo units doon. Pero yung mga outskirts, like sa mga suburbs, mga ganyan, mas mura na yung mga renta or mga bahay doon. Another thing is that doon sa mga maliliit na provinces, sobrang or mas mura yung mga rent or yung mga bahay doon sa mga areas na yun. Okay?
But on an average, ang isa talaga sa mga parang pinagkakagastusan ng mga Canadians or yung mga taong nakatira dito sa Canada is yung housing. And actually, isa yan talaga sa mga parang big issues dito sa Canada ngayon. And yung government, they're trying to look for ways na pababain yung renta, kaso syempre mahirap yan, 'di ba? Meron din akong napanood sa news the other day that apparently dito sa Montreal, kung nasaan ako nakatira, this year daw or towards the end of 2025 and even more sa 2026, mas marami daw yung mga bakante na mga rental spaces. Ngayon, ang problema is that kahit na maraming mga vacant na mga rental spaces, mahal naman sila. So, hindi pa rin siya afford ng mga karamihan. Kasi housing talaga ang pinaka-problema dito sa Canada. And yun nga, sabi ko, on an average, yung housing or yung rent, it takes about 35% to 50% ng average income. So, malaki talaga siya. Okay? So, when it comes to grocery, or sa ano naman tayo, doon naman tayo sa mga public na mga transportation. So sa Toronto, yung kanilang bus pass or yung yung monthly pass nila is 156. Hindi ko lang sure kung 100% accurate yung mga amount na to. So pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Ang STM dito sa Montreal is mga $98 to $100. Sa Vancouver naman, 102 to 105. Now, yung iba, especially dun sa mga ibang provinces like Alberta, ganyan, necessity talaga yung sasakyan. And syempre, yung gastos nila when it comes to transportation is mas mahal. So, meron kang gas, meron kang insurance, plus yung maintenance. So, on an average, siguro parang mga 300 to 500 plus per month. Mag-iiba-iba na lang yung presyo nito. Depende sa kung ano yung sasakyan na meron ka, ano yung year, yung model, ganyan. And gaano ka kadalas mag-travel everyday, kung work from home ka ba, or everyday nagpupunta ka sa work, or lakwatsera ka, gano'n, na lagi kang may pinupuntahan. Siyempre, magastos ka sa gas. And kung paano mo binili yung sasakyan, this is one thing na kailangan ninyong i-consider din. Either binili mo ng cash yung sasakyan, syempre wala ka ng monthly payment dyan, so parang medyo menos sa gastos. Pero pag hindi mo binili na cash yung sasakyan, isa pa yun na mag-a-add sa mga monthly expenses mo. So that's one thing. Kaya minsan para sa akin hindi talaga maganda na masyado kang mag-spend sa sasakyan kasi yung sasakyan nagdi-depreciate yung value niya, 'di ba? Kung as long as umaandar naman yung sasakyan, hindi mo na kailangan na masyadong mahal or I don't know, luxury car siya kung hindi naman talaga kailangan. Pero kung may budget ka, di why not? Pero kung parang sa akin lang na mahirap lang tayo, hindi naman na talaga siya necessity. But that's just my opinion. So, yun siya. Next is sa utilities. So, merong mga electricity, gas, heating, tubig, ganun, internet, mga ganyan. So, sa electricity, heating, and sa water, on an average, mga 150 to 250, right? Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas, depende kung saang province ka, at yung consumption. Siyempre, kung nag-shower ka every 30 minutes, siyempre, tataas talaga yung bill mo, diba? Tsaka kung masyado kang mataas mag-heating sa winter, tataas din talaga. Yan siya. Next is internet. So, mga $70 to $100. Phone is mga 40 to 70 plus per month. So, dito depende rin siya. Kasi dito sa Canada, may mga phone plans, 'di ba? So, kung hindi ganun kataas yung gigabyte ng internet mo sa phone, mas mababa usually yung plan. Pero kung mas mataas din yung presyo. Another thing is, pag yung phone mo is either fully paid or kung hinuhulog-hulugan mo siya dun sa carrier mo. So, that's another thing na mag-a-add or magbabawas doon sa monthly expenses mo. Okay? And sa mga parents dyan, yung next natin is yung child care. So, dito sa Canada, meron yung mga places na subsidized ng gobyerno. Ang problema lang dito is may waiting list
right? So kung kunyari gusto mong pumunta dun sa daycare na yun na subsidized ng gobyerno, kailangan mong mag-sign up ng mas maaga. Tapos usually tatawagan ka na lang nila pag may bakante na doon sa daycare. Doon naman sa mga hindi nakakaalam, pag sinasabi natin na subsidized ng gobyerno, ibig sabihin mas mura yung daycare. Parang meron yung mga, dito sa Montreal ha, hindi ko alam kung ganun pa rin siya hanggang ngayon. Meron yung mga $5 a day, ganyan. So, way mura siya. And I know dun sa mga other provinces like sa Toronto, ganyan, mas mahal siya. Pero dun sa mga smaller na provinces, mas mura siya. Dun naman sa mga private na mga daycares, mas mahal talaga siya. Ang advantage lang pag private yung daycare mo is mas konti yung mga bata doon sa daycare, so natututukan nila yung mga bata. I know that for some parents, mas pinipili nila talaga yung mga private na mga daycares kasi meron silang mga bad experiences sometimes doon sa mga public or subsidized na mga daycares, like hindi masyadong natututukan yung mga bata kasi sobrang dami nila, alam mo yun, or sometimes nagkakasakit ng madalas yung bata kasi dahil nga sa sobrang dami nila, nagkakahawaan na sila ng mga sakit, ganyan. Pero meron din naman yung mga naririnig-rinig ko na okay naman yung mga subsidized na mga daycares na pinupuntahan nila. So I think it really depends dun sa daycare na pipiliin mo. So I highly suggest na magtanong-tanong ka kung ano yung mga parang reviews or feedback ng mga ibang parents para sure ka kasi importante yun para sa mga bata, 'di ba? Okay, so on an average yung cost of living ng isang single or solo na tao sa Canada is between 2,000 to 3,500 plus per month. Family of 4 naman is 4.5k to 7.8k. So ganun siya. And maraming nagsasabi na yun nga, mataas daw yung sweldo dito sa Canada. And I agree na mataas talaga yung sweldo. Syempre, depende kung ano yung trabaho mo and all. Tapos marami din talagang trabaho dito. As long as hindi ka talaga tamad, hindi ka maarte sa trabaho, hindi ka takot magsimula, alam mo yun, meron at merong trabaho na para sa'yo. And of course, tama yung documentations mo and stuff like that. However, yung cost of living talaga is mas mahal. If you've watched yung mga previous na videos ko about Spain, I always say that yung cost of living dito sa Canada is mahal kasi mahal talaga. And another thing that you have to consider is yung taxation dito sa Canada. I find na mas mataas dito, especially dito sa Quebec kung nasaan ako kasi dalawa yung tax na binabayaran namin every time na pupunta ka sa restaurant or bibili ka ng mga kung ano-ano sa mga stores, dalawa at dalawa lagi yung binabayaran na tax. And syempre sa kaltas sa sweldo, dalawa din yung taxes na kakaltas sa'yo apart from yung mga other deductions na meron tayo dito sa Canada, like yung EI, mga ganyan, yung QPP, mga ganun. So, isa yan pa sa Quebec, yung Quebec Pension Plan naman yun. Pero, yun nga, ang kagandahan nun is that kahit na mataas yung tax, nararamdaman mo rin talaga siya. Meaning to say, free yung healthcare dito. So, pwede kang pumunta sa ospital or sa clinics, you know, na wala ka talagang babayaran at all. Yung dental, mahal dito, which I think it's the same sa halos majority ng yung mga ibang country. Sa Pilipinas talaga mura ang dental, pero dito super mahal, ginto ang magpa-dentist dito. Ang maganda lang is that depende sa kung ano yung trabaho mo, may mga insurance yan na coverage plan, so at least a percentage ng gastos mo sa dental is nako-cover nila. So, yun siya. So, overall, yun yung ating, or yun yung parang breakdown ng cost of living dito sa Canada. And ang dami yung makikita sa news, di ba, na parang nagmamahal na lahat sa Canada. And to be honest, totoo yun, especially after the pandemic. But I think that it's not isolated yung pag-increase ng mga prices, rent, or housing sa Canada. In fact, halos lahat ng bansa umakyat yung cost of living, especially after pandemic. Nababalance out lang dito sa Canada kasi syempre may potential na pwedeng tumaas or mataas yung sweldo mo.
So, yeah, I think yun yung yung mga information na kailangan yung malaman if you guys are curious about kung ano or magkano ang cost of living dito sa Canada. So, yung mga figures na yun, again, it's just an average. Kailangan nating i-consider yung location and of course, yung kanya-kanyang gastos ng mga tao. Because keep in mind that yung mga breakdown na binigay ko sa inyo or yung mga amount na binigay ko sa inyo is yung mga parang lang, mga basic necessities. Hindi pa dyan kasama yung mga expenses. So, kung meron kang gym membership or mahilig kang mag-shopping, mga ganyan, hindi pa included. 'Di ba? Okay, but yeah, thank you so much guys for joining me again for today's video. Pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, please don't forget to subscribe and I'll see you dun sa next na videos natin. Bye!